ang pagtatanim ng pak choy. Ito ay isang uri ng pechay. Ang kaibahan lang po ng ating tinatawag na pak choy o green pechay ay even ang mga pichul o mga tangkay, mas malasa, mas mataas ang presyo. Ang market nito ay sa Ongpin, Arangke, or Binondo or Divisoria. Ito ay karaniwan din nating makikita kapag nag-o-order tayo ng mga wonton noodles. Ang pagtatanim ng pak choy ay kasing katulad ng pamamaraan ng pagtatanim ng ordinaryong pechay. Kailangan nating mag-establish o magpunla. Maghanda ng seedling tray na may butas o hole na 128 at maghulog ng isang buto kada isang hole gamit ang Classman na potting medium o itong ating pitmos. Na sa loob ng 15 araw, kailangan nating isagawa ang paglilipat tanim na merong distansya 20 cm apart between row and hill. Maglagay tayo sa flat bawat 1 metro na pagtataniman ng pak choy, magsabog tayo o magkalat tayo 2 kilong organic fertilizer, saka tayo magsigawa ng paglilipat tanim. Tayo ay mag-aantay ng another 21 days para doon tayo mag-umpisa na mag-harvest. Inirekomenda natin ang mga organikong foliar katulad ng seaweeds-based na liquid fertilizer, Veggie-Grow, at Fitters High Nitro na mayroong po analysis na 30-10-10. Mag-apply tayo tuwing ika-4 na araw. Maganda ang demand sa market ng green pak choy na lumalaro ng 40 hanggang 60 ang per kilo as farm gate prices. Sa timing ng harvesting, mas maganda na first thing in the morning, alas 6 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga para maiwasan ang pagkatuyo ng mga pak choy at pagkalanta ng dahon nito. Ang interval ng harvesting, pwede tayong umulit tuwing ika-3 araw. 15 days plus 21 days, around 36 to 40 days, mabilis ang turnover ng pagtatanim ng pak choy.